This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ayon, magandang araw sa muli mga mahal kong kapatid. Welcome sa Come Follow Me Philippines na channel. Ako po si Brother Dave, ang inyong lingkod. At ngayon po ay araw ng Friday. Pero yung topic na po ito ay para bukas, Saturday. Kaya kung makita po inyo pag nag-upload ako advance para po na pwede po tayong mag-aral in advance, no? Sa mga mahal kong kapatid, kung di pa po kayo nakapag-subscribe, I invite you po na mag-subscribe sa ating channel para po makatanggap po tayo ng mga updates, no? Pag may mga bagong upload tayong ginagawa or bagong episode sa ating channel. Ayun. So, welcome sa lahat na nakikinig ngayon. Saang sulok po tayo ng mundo. Maraming salamat sa pagantabay, no, sa araw-araw. Tinuturing ko po itong daily blessing sa buhay ko, yung pag-aaral ng banal na kasulatan. Alam ko, yun ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Di man po tayo kasi yung blessing na temporal, para po sa akin, giveaways lang po siya. Parang bonus point na lang po yun. Pero yung pagmamahal na natanggap ko araw-araw, yung grasya niya, yung pagpapatawad niya sa buhay ko, para po sa akin yun yung malaking alaga. Dahil alam ko po kahit na anong gawin ko, hindi ako magiging sapat sa kanya. Ito yung pakiramdam ko. Pero nagiging sapat po ako sa ating Ama sa Langit dahil sa pagmamahal niya sa akin. At ganoon din po sa atin. Kaya tinuturing ko po siya ngayon na daily blessing. Pag gumagawa po ako nito, para po sa akin blessing po ito. Yun, nagpapasalamat po kayo dahil sa naririnig nyo, yung mga bagay na natutunan nyo kahit somehow, ay malaking bagay po yun para sa akin. Sa blessing po na mga paglingkod po para sa inyo. Ating pag-aralan ngayon po ay sa Doktrina at Mga Tipan, Section 59, verses 9 hanggang 19. Ang Sabat ay araw ng Panginoon. Ang Sabat ay araw ng Panginoon, panahon ng kapahingahan at kagalakan. May tanong ako, sa dami ng gawain, stress at ingay ng mundo, kailan ka huling tunay na nagpahinga? Hindi lang katawan, kundi ang kaluluwa natin. Tayong lahat ay abala, pero hindi ba't kailangan natin ng sadyang araw para muling mapuno ang lakas, pag-asa at kapayapaan mula sa Ama natin sa langit. Itinuro sa atin ng Panginoon sa Doktrina at Mga Tipan, Section 59, verses 9 hanggang 19, na ang Sabat ay hindi lang pahinga, kundi banal na araw na inilalaan natin sa Kanya. Sa araw na ito, tayo'y inaanyayahang lumapit sa Kanya sa panalangin, sumamba at alalahanin ang sakripisyo ni Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng sakramento. Sa panahong puno ng worldly distractions, ang Sabat ay ating ligtas na daungan. Isang paalaala na hindi tayo mag-isa at may Diyos na nagmamahal sa atin. Kapag ginagalang natin ang Sabat, pinapalakas tayo laban sa tukso at pinupuspos tayo ng kagalakan. Ang pag-awit ng mga banal na himno, pagbabasa ng banal na kasulatan, at paggagawa ng kabutihan ay nagpapasaya sa ating puso. Pinapatatag nito ang ating pananampalataya at pamilya. Alam ko na kapag pinili nating igalang ang Sabat, pinapalakas tayo ng Ama natin sa langit at binibigyan niya ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. My dear brothers and sisters, ayun. So, kung ating mababasa, no, kung sinasabayan nyo ako sa aking pagbabasa, aking pag-aaral, napakaganda ng mga punto na binabanggit na yung Sabat ay hindi ito ginawa para lang na tayo'y mahinto sa ating progression, ang ating pagunlad. Ginawa po yung Sabat para tayo umunlad sa buhay natin. Sabi nga ng Panginoon, 6 na araw magpahinga kayo, magtrabaho kayo. 1 araw magpahinga kayo. Ibigay nyo ito sa akin. Pero actually, hindi naman po natin binibigay ito sa Diyos lang.
But binibigay natin sa ating sarili, yun tayo kamahal ng ating Ama sa Langit. Dahil the more nating ibinibigay yung ating sarili, ang ating sakripisyo, ang ating paglilingkod sa Kanya, ay binabalik niya sa atin 70 times 7 yung biyayang yun. No? Simbahan, sa chapel, nagbabasa tayo ng scriptures, ibido magagawa naman natin yan sa bahay. Kumakanta tayo ng himno, even though ginagawa din natin yan sa bahay, pwedeng gawin. Pwede din tayong magsacrament sa bahay, pero ito ay special occasion lang. Pero yung sacrament ay ginagawa po siya sa loob ng simbahan. Kaya sabi ng iba, bakit pa ako magsisimba? Pwede naman akong andun lang sa bahay. Pwede ko namang isambahin yung ating Ama sa Langit pag nasa bahay ako. Pwede naman akong manalangin pag nasa bahay ako. Magbasa ng banal na kasulatan. Pero nakaligtaan po natin yung isang mahalagang bagay. Yun yung sacrament meeting at yung pagpartake ng sacrament. Yung pagpartake ng sacrament, ito yung inaalala natin yung atonement, yung pagbabahid sala ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Sabi nga niya, tanggapin niyo itong tinapay bilang paalaala ng aking katawan na binigay sa inyo. Tanggapin niyo itong tubig bilang paalaala ng aking dugo na ibinuhos sa inyo sa kasalanan ng mundo. Hindi po natin magagawa yun sa bahay except may special po tayong occasion. Like for example, hindi natin kayang tumayo, hindi natin kayang maglakad. So, yung mga priesthood sa simbahan pumupunta sa atin para i-minister po tayo sa sacrament, bread and water. Pero kaya po natin Kaya po nating tumayo, maglakad, papunta sa simbahan. Alam niyo po, napakaganda na andun tayo. Magpartik tayo ng sacrament. At alalahanin natin siya. Yung pinakamaganda po dito, alam niyo po yung mga mahal kong kapatid. Habang pinapartik po natin yung sakramento, yung tinapay at tubig, we prayed about kumusta tayo. Kinakamusta natin yung ating Ama sa Langit habang pinapartik natin yung sacrament, bread and water. Ninaalala natin, kumusta kaya ako nitong linggo? Ano kayang nagawa kong kabutihan nitong linggo? At ano yung mga pagkakamali ko na kailangan kong baguhin? Kailangan kong pagbigyan ng pansin para na maiwasto yung mga pagkakamali ko. O humingi ako ng tawad sa mga taong nasaktan ko. No? Dapat yun yung nilalagay natin sa ating puso. Alam niyo po, yung minsan masabi natin na yung mga pagdalo ng sacrament meeting, minsan sabi natin nakakapagod. Minsan pag araw ng linggo, parang pagod tayo from Monday to Saturday, lalo na pag maraming gawain. Hindi po ako excuse dito. Tapos pagdating ng kinagabihan, sabi natin, bukas parang ayoko munang magsimba, next week na lang kasi nakakapagod. Pero naisip natin yon mga gabi na, mga 10, 12, no? And then kinabukasan, malilate tayong gumising. Di ba? Kung may kasamahan tayo sa bahay, sinasabi na natin na next week na ako magsimba. Minsan nakakaramdam tayo ng ganun. At alam nyo po, medyo aware po tayo doon kasi yung minsan na yan, magiging ano siya, pwede siya maging permanente. Pwede siya magiging araw-araw or minsana na nagiging practice na siya at nagiging tradition. Paano ko yun nasabi? Yung this week hindi tayo nakapagsimba, tapos magiging routine kasi siya Next week, pag hindi tayo maging aware, parang pwede ba siguro next week na ako ulit. Yan, hanggang next week, hanggang hindi natin namamalayan, isang buwan na tayo at parang hindi na tayo at ease pag nagsisimba tayo. Alam niyo yun, parang hindi na tayo komportable pag nagbibihis tayo. Yun, kailangan natin maging aware regarding doon. No? Alam niyo po, may mga kapatid tayo na kung saan mahirap sila. Mahirap tayong mga kapatid. Alam ko naghihirap tayo, pero may mga kapatid din po tayong mas nahihirapan sa atin. At naglalakad po sila ng kilometro. Meron akong nakikita na naglalakad umaga pa, na kakausap ko,
yung mga paa nila puno ng alikabok. Minsan pag umuulan, maputik, hinugasan nila yung kanilang tsinelas doon sa labas ng simbahan para representable sila papasok sa simbahan. Alam niyo po yung feeling ng ganon kasi bundok pa po yung lalakarin nila. At kung tatanungin niyo sila, anong oras po kayo bumababa galing sa bundok or naglalakad galing sa lugar ninyo? Sabihin nila, alas 5 po ng umaga. Opo, at sa tanghali, kailangan po namin maglakad ng from 11 hanggang 12, isang oras para makarating po sa amin. Imagine niyo po yun. Tayong lapit lang ng bahay natin, no? Meron pa po tayong sasakyan or di kaya may pamasahe na papunta. Minsan nakakaligtaan pa nating magsimba. Hindi na po nakakaligtaan, no? Nababagot or any personal reason, no? And tayo pag after ng church, gutom tayo, gusto natin ano yung pagkain sa bahay. Sabihin pa natin, bili na lang tayo, di ba? Even though na alam natin pag Sunday, di ba? Iniwasan nating bumili. Pero sila, maghahanap pa po sila ng anong pwedeng makain kaya. Yung ulam na lang natin kagabi, yung isda na prituin na lang natin uli. No, o yung tawag doon, sa amin tawag is uga or dried fish. Imagine natin yon, yung kahirapan ng mga kapatid natin na meron tayo. Alam niyo po, my dear brothers and sisters, sometimes, mga mahal kong kapatid, kailangan ating ma-remind kung gaano kahalaga yung sacrament meeting. Maiwasan natin yung mga feeling na hindi tayo komportable dahil makita natin si brother na ganito o yung leader na ganito, na na-offend tayo. Pero pag tumuon po tayo sa ating Ama natin sa langit at yung pagmamahal niya sa atin at yung mga kapatid natin na mas less fortunate sa atin, mas nagiging naintindihan natin yung sitwasyon, mas naiisip natin yung ibang tao, at mas less naiisip natin yung mga bagay na hindi naman siya makabuluhan. Alam ko po, my dear brothers and sisters, na totoo talaga yung pagsimba during Sabat. And yung pag-prepare doon, hindi lang po pag-prepare ng mga damit, prepare physically, but yung mahalaga sa lahat, yung pag-prepare natin spiritually. Sabi nga sa Exodus chapter 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Na kailangan nating gawing holy yung Sabbath. Minsan, hindi madali eh. Sa mga taong, halimbawa may trabaho sila during Sunday, 'di ba? Ang laki ng sahod nila o required sila sa company na 'yon. Or minsan during Sunday yun talaga yung mabenta. Nagbebenta sila o nag-i-income sila ng hindi lang libo-libo, no? Na kung saan mas malaki yung income compare sa weekdays. May mga ganong challenge at hindi ko po kayo pwedeng pagsabihan na you're going to stop it. Kailangan yung ihinto yan. Pero yung Panginoon nag-promise sa atin na pag i-keep natin, gawin nating banal yung araw ng linggo, hindi niya tayo pababayaan. Yun po yung pangako ng Ama natin sa langit sa atin. You keep the Sabbath day holy and mararamdaman natin yung kapayapaan, yung kasiglahan, at hindi niya tayo pababayaan. Alam natin na yung buhay natin hindi natin hawak. Alam natin na hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Kasi siya lang po yung nakakaalam. It's a matter of faith. It's a matter sa inyo po mag-decide. Hindi po manggagaling sa akin yung desisyon para sa inyo. Kayo po yung mag-desisyon para sa inyong buhay. Para sa spiritual growth po ninyo. Sabi nga niya sa Matthew chapter 11 verse 28, come unto me, lumapit kayo sa akin, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan tayo ng Panginoon ng kapahingahan. Bibigyan tayo ng Panginoon ng kasiglahan. Alam ko at alam niya na napapagod na tayo. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayo nabibigatan at pagod, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Napakagandang pakinggan na sa mundong ito na ating ginagalawan,
na puno ng ingay, puno nakakapagod. May isang Ama sa langit na handa tayong tulungan, pagpapahingahin. Sabi niya, matulog ka muna sa, alam niyo po yung green grass. No? Makita natin mapuno, matulog ka muna dito. Sasamahan kita. No? Andito lang ako. How blessed we are that we have a Father in heaven who loved us so much na He gave His Son Jesus Christ to die for us. Nailigtas po tayo sa ating mga kasalanan, to redeem us. Mga mahal kong kapatid, hindi po tayo tatagal sa mundong ito. Hindi po tayo magiging bato. Hindi po tayo mabubuhay ng 1,000 years. Andito po tayo para po patunayan natin yung pagmamahal natin at pananampalataya sa ating Ama sa langit. Sa linggong ito, naway sikapin natin na ipakita yung pagmamahal natin sa Kanya. At humingi tayo ng tulong sa ating Ama sa langit na malampasan natin yung mga challenges na mahal tayo kaya niya ginawa yung Sabat. Yung pangako niya sa atin, bibigyan niya sa atin yung kapahingahan sa mga taong nabibigatan at pagod. At alam ko na buhay ang ating Diyos. Tumitingin siya sa atin. At kailangan po nating magmakaawa, manalangin sa araw-araw nating mga buhay. Patawarin tayo sa mga kasalanan na gawa natin. Tulungan tayo makabangon and palakasin tayo. Mahal na mahal niya po tayo ng ating Ama sa langit. God bless my dear brothers and sisters. In the name of Jesus Christ, Amen.